Magandang araw po sa ating lahat. Narito po ako upang ibahagi po sa inyo ang atin pong daily devotion na matatagpuan sa aklat ng Romans chapter 8 verse 2. At ang sabi po dito ay, wala na ako sa kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan, sapagkat pinalaya na ako ng kapangyarihan ng Espiritong nagbibigay buhay sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Dito po natin makikita kung gaano po kabuti ang ating Diyos para sa atin, at dito rin po natin makikita kung gaano po kalaki ang kanyang habag para sa atin. Bakit po? Sapagkat ang Diyos po mismo ang gumawa para tayo po ay makalaya sa kasalanan. Ganito po ang sabi sa kasunod na talata sa verse 3 po. Ginawa ng Diyos ang hindi kayang gawin ng kautusan dahil sa likas na kahinaan ng tao. Isinugo niya ang kanyang sariling anak sa anyo ng taong makasalanan upang pawiin ang kasalanan. Sa gayon, hinatulan na niya ang kasalanang umaalipin sa tao. Doon po, yun po makikita po natin na ang Diyos po talaga mismo ang gumawa po ng paraan upang tayo po ay makalaya sa kasalanan sa pamamagitan po ng Panginoong Hesukristo. Paano naman po natin mararanasan ang ginawang kabutihan ng Diyos para sa atin, ang kalayaan po natin mula sa kasalanan at kamatayan? Ganito naman po ang sabi sa verse 1, dun pa rin po sa Romans chapter 8. Ganito po ang sabi sa verse 1. Kaya nga hindi nahahatulang maparusahan ang taong nakipag-isa na kay Kristo Jesus. Ayun po pala, kailangan po na tayo po ay makipag-isa sa atin pong Panginoong Hesukristo. Ito po ang ating kailangan. Tayo po ay makipag-isa sa ating Panginoong Hesukristo. Kailangan po na tayo po ay manampalataya sa Kanya. At kalaki po ng ating pananampalataya ay ito po ay ang pagsunod po sa kanyang kalooban. Sapagkat kung tayo po ay nananampalataya sa kanya, kailangan po na tayo ay sumunod sa kanyang kalooban. Sapagkat ganito po ang sabi doon naman po sa Lucas chapter 6 verse 47. Sasabihin ko sa inyo kung ang katulad ng taong lumalapit sa akin, nakikinig sa aking mga salita at nagsasagawa ng mga ito. Ibig sabihin po ay kung tayo po ay tunay po na nananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, kailangan po na tayo ay sumunod sa kanyang kalooban. Gaya nga po nung sabi po sa banal na kasulatan na tinatawag niyo akong Panginoon, Panginoon, tapos hindi naman kayo sumusunod sa akin. Yun po. Yung pong ating pong pagsunod sa Panginoong Hesukristo, ito po ay hindi po ito sa sarili natin na kalooban, sapagkat dito po natin makikita ang title po ng atin pong binasa ay Pamumuhay ayon sa Espiritu. Kung atin pong babasahin ng buo ang aklat na ito sa chapter 8, ito po ay 1 hanggang 17 na verse. Makikita po natin dito ang kung paano po tayo makikipag-isa sa ating Panginoong Hesukristo. At ang atin pong mga gagawin ay ito po ay hindi po sa sarili natin, kundi ito po ay ang bunga po ng Espiritu Santo na ipinagkaloob po ng ating Diyos sa atin. At
Yun nga po na dapat po ay sinisiyasat po ng isang tao o ng isa pong mananampalataya ang kanyang sarili kung siya po ay pinananahanan ng banal na espiritu. At ganito naman po ang sinasabi sa verse 9 ng Romans 8. Ngunit hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon na sa espiritu. Sa katunayan, nananatili na sa inyo ang espiritu ng Diyos. Kung wala sa isang tao ang espiritu ni Kristo, hindi kay Kristo ang taong iyon. Yun po, kailangan po pala na nasa atin ang banal na espiritu, at yun po, dapat po ay sinisiyasat natin kung nasa atin po ang banal na espiritu, na kailangan po na nananatili po sa atin ang banal na espiritu na ipinagkaloob po ng atin pong Diyos sa atin. At yun pong ang banal na espiritu po ang siyang gagabay sa atin upang tayo po ay makapamuhay ng ayon po sa kalooban ng ating Diyos, sa atin pong pagsunod sa ating Panginoong Jesucristo. At ito po ang atin pong ipagtatamo ng kaligtasan. Ito pong kaligtasan natin ay hindi po sa pamamagitan ng sarili pong gawa. Ito po ay dahil po sa kabutihan ng Diyos, sa Kanya pong laki po ng habag sa atin. Gaya nga po ng nakasulat po doon sa John 3:16 na gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya po isinugo niya ang Kanyang kaisa-isang anak upang ang sino man pong sumampalataya sa Kanya ay maligtas. At ito naman po ang katunayan na tayo po ay magtatamo ng kaligtasan. Ito po ang nakasulat sa verse 11. Kung nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos na siyang muling bumuhay kay Hesukristo, siya ang muling bubuhay sa inyong mga katawang mamamatay sa pamamagitan din ng Kanyang Espiritong nananahan sa inyo. Yun lamang po, at makikita po natin na kailangan po na ang Espiritu po ng Diyos ay nananahan po sa atin, at ito po ay nananatili. Gayon din po na ito po ay dapat na nakikita po ang bunga ng banal na espiritu, sapagkat ito po ang tatak ng Diyos sa atin sa ipagtatamo po ng atin pong kaligtasan. Maraming salamat po, at magandang araw po ulit sa inyong lahat.